Ay, magandang hapon mga boss, mga camping, mga kabunyog. Vlog na naman. Mamaya mag-collab tayo. Ang ganda ng mga comments nyo. Dami. Kaya medyo maaga ako ngayon. Tsaka madali lang ho to siguro. Sabi ko sa inyo, magagalit yung China sa ginawa ng pagputol do sa pagtatanggal Magantay tayo kung ano pa darating Pilipinas, hindi aatrasan ng China sakaling umigting ang bullying sa West Philippine Sea. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na hindi aatrasan ng Pilipinas ang China sa gitna ng tumitinding issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ginawa ng PCG ang pahayag kasunod ng banta ng China kung saan pinagsabihan nito ang Pilipinas na huwag nang palalain pa ang tensyon sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea at PCG spokesperson Commodore J. Tariela, hindi malayo Siya pa nagbanta. Yung China, talagang walang yatong China nito na maaring ibalik muli ng China ang mga floating barriers sa Maybaho de Masinloc at paigtingin pa ng mga ito ang dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guards na nanghaharas sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nauna nang pinagtatanggal ng PCG ang floating barriers na inilagay ng China sa Maybaho de Masinloc alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang yan. Talagang pinipilit nila kanila yan may sarili nga silang tawag yan sa Scarborough na sa Baho de Masinloc na yan Mga boss, wala. Talagang magkakagulo yan. Pero saan ka naman nakakita? Sa atin talaga, tapos pipilit nila kanila. Diba? Kalokohan yun. Pero si Senador Bato, galit na si Bato. Pakinggan nyo. At meron siyang magandang solusyon sa ikalulutas ng suliranin na yan. Alam niya. 21 hours ago ito At may 61,000 views. Ibig sabihin, marami na rin nakapanood nito. Baka kayo hindi pa. Pero, parang ewan ko kung ako parang di ko matanggap kung pakinggan natin Nagalit na si Bato, galit siya. Pakinggan natin. Senator Bato de la Rosa says he is sick and tired of the Philippines repeatedly filing diplomatic protests. Sick and tired na siya. Sabi niya, De la Rosa tells DFA, we are sick and tired of filing diplomacy. Galit na talaga si Bato. Siya, galit tuloy natin. Against China. During the Senate Committee on Finance's hearing on the proposed 2024 budget of the Department of Foreign Affairs, DFA Secretary Enrique Manalo says they will issue a protest to the Chinese embassy in Manila after China installed a floating barrier in Scarborough Shoal. Manalo adds that they will ask the Philippine embassy in Beijing to meet with the Chinese Foreign Ministry. However, De La Rosa asks about other possible actions the Philippines could take regarding the maritime. Ito mabigat yung naisip ni Senador na solusyon sa sigalot na yan. Pakinggan nyo Saying he is sick and tired of diplomatic protests. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyayari, hindi lang aksyonan. Tama ka dyan, Senador. Wala naman nangyayari dyan, puro protest. Ano man dapat natin gawin, Senador? May alam siyang gagawin niya, tignan mo. Nila, siguro ba other modes, other approaches na pwede natin gawin? Tama. Pwede siguro, kung ako ang Secretary of Foreign Affairs. Kung siya raw ang Secretary ng Foreign Affairs, ito ang kanyang gagawin, mga boss. Galit na talaga si Bato. Tuloy mo ba to? Tawagan ko yung deploy yung kanyan, ambasador yan, ganito, lasingin kita. Tapos, paano nyo gawin yan? Diskartehan mo para makuha natin informasyon galing sa kanila. De La Rosa then repeated. Visit ka. Nalik nga dito. Yung lasingin kita. Lalasingin daw niya. Walang niya talaga. Ano ba ito si Bato na to? Baka hindi kaya
Nakalasing yata eh. He advises Manalo to strategize and deviate a little if he sees that all formal protests filed against China are not making the situation better. China on Monday accused the Philippines of intruding in Scarborough Shoal, admitting that the floating barriers were placed to block and drive away Philippine vessels. The Philippine Coast Guard has since removed the floating barrier in Scarborough Shoal upon the order of President Bongbong Marcos. Kung siya daw ang DFA secretary, tawagin ko yung ambassador na yan. Sick and tired na ako sa puro diplomacy. Hindi naman nila pinapakinggan eh. Nga rin daw. Yan, lasingin kita. Nako, Senador Bato. Baka, kung nabubuhay si Ka-Percy, tawadas na naman to. Lalasingin mo, siyempre bigyan mo ng chipay. Talaga ikaw, para makakuha ka ng mga masolve mo yung problema sa West Philippine Sea. Kinawa Japan. Kalain mong maisip niya yung lalasingin niya raw yung ambassador. Nako, mga boss. Sakit tiyan ko dito kay Bato eh. Kanina pinanood ko, munti ko nahulog sa upuan eh. Kala ko kung ano yung solusyon niya eh. Kung ako ikaw ang DFA secretary, patatawag yung ambassador na yan. Nga ito, lasingin kita. Busy. Ay, bukas na po yung hearing sa Senado. Maganda po yun. Hindi ko lang alam kung anong oras eh. Yung tungkol ho doon kay Senyor Iyakin, Aguila pala. Oo. Maganda ho yan. Tingnan natin kung hihimatayin si Senyor Aguila at kung paano sila sasagot sa akusasyon na mismong miyembro nila ang may akusa sa kanila. Mismong miyembro Maganda ho yan. Ang dami na, mga boss. Grabe. Kumpleto sila eh. Meron silang mga nag-awol na mga pulis at yun ang nagtuturo doon sa mga Aguila Squad. Meron din silang mga manggagamot na wala naman lisensya at meron silang mga teachers na kasama ron. Malalaman ho natin bukas yan, masaya yan. Mag-collab na ho tayo. Malay mo naisip ni Bato yun, Kung siya raw ang DFA secretary, talagang papatawag niya ang ambassador na yun. Lalasingin niya raw. Bato, malapit ko nang maisip na ilagay ka sa balota, totoo. Shout out, Brother Eli Asistio. Mag-collab na po tayo. Porping Peña, shout out. Sabi ni Porping, dapat sampulan ang mga inchik. Paalisin. Pati Pogo dito sa Pilipinas. Pati mga TNT, mga inchik, ipa-deport na. Dapat. Tama yan. Bakit takin mo tayo? Sila pa galit. Sila na nga itong trespassing. Tayo pa ginawang trespassing. Mga bugok talaga itong mga inchik na to. Alam matino. Pero marami akong kilala inchik, mabait naman. Dito marami inchik dito. Mga nagninegosyo. Mabait sila. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. And to all ka-warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Yan ang resulta ng katarantaduhan mo. Kagalang-galang na sinatong Robin Hood. Padilla, Padilla, Mouse and Cat, Leche. Naknam pating, oo. Nelson Batalones, shout out Nasiraan na ng ulo ang China tungkol sa West Philippine Sea. Hibang na sila. Di po ba? Anong masasabi ng mga pro-China na politiko sa atin? Kilala nyo na kung sino sila. Di po ba? Totoo, kilala. Eto si Bato eh. Ewan ko dito si Bato na to eh. Yung amo mong may pakananan lahat ng yan eh. Kaya lumaki ulo niyang mga inchik na yan eh. Hindi niya pinagpatuloy yung paglaban ni Pinoy eh. Binaliwala niya yung panalo sa dahig. Sa UNCLOS. Ngayon, kala ko naman Bato, anong solusyon mo? Lalasingin mo lang pala. Busi. The Hope, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Belinda Magtangob, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan. Sabi ni friend, Mga Pilipino lang ang kaya
ng mga Tsekwa na mga yan. Kasalanan ng halimaw ng Davao. Ngayon kakasabi ko, ba? Yun may kasalanan talaga ba ito kaya? Kaya inaapihan ng China ang Pilipinas. Totoo. Kaya payag na yung amo ni Bato na maghukay na kayo na maghukay dyan. Basta 60-40 tayo sa mahuhukay ninyo. Sa amin yung 60. Mayayaman naman na kayo eh. Sabi niya, di ba? O, tsaka gawin nyo na lang kaming probinsya. Lord. Yan, ngayon na nangyayari. Bato. Pag niyaya mo yung ambassador Bato na mag-inuman at lalasingin mo, sama mo yung amo mo si Gongs D. Ha? Baka mayroong panchipay, di ba? O, Librado Ludovico ulit ito. Kayo naman, mga kagalang-galang na senatong at congressman, magaling lang kayo sa Intel Pan, tahimik na tahimik kayo sa incheck. Magkano ba ang nabulsa? Pwe, galit. Ren Aimee ulit ito. Nagpakatuta kasi ang dating Pangulong Halimaw. Pag ang anak niyan ang nanalo sa pagkapangulo sa 2038, wala nang kapupuntahan ang mahal na ting bansang Pilipinas. Totoo. At hindi malayo yan dahil hindi naman bibitaw ang Smartmatic. Sabi nga ni Garcia, magkakaroon daw ng tag dito, parang bidding. At pwede naman ikang sumali ang Smart Magic. Ng puto. Siyempre, siya mananalo, di ba? Lord. Ay, nako, Pilipinas. Pilipino pala. Ren Aimee ulit, Naku, wala tayong maaasahan dyan sa inupong presidente ng Smart Magic na iyan, lampas siya at inutil at bobo pa. Marilo Pabianak, shout out Good evening po, Tyrox, at sa mga Good evening po, Tyrox, sa mga ginagawa ng China sa atin. Kung titignan natin, itsura ni Xi Jinping parang di makabasag pinggan at hangad daw peace and unity, pero kabaligtaran ang ginagawa sa ating mga mangingisda. Kaya dapat talaga manindigan na ang mga pinuno natin upang ipagtanggol ang ating sovereign rights. Stay safe po tayo and sa mga Karoki Warriors. Stay safe ka dyan, naka. Pagpagod, pahinga. Ganun lang yun, hindi ba? Ren Aimee ulit Sa totoo lang parang sa pula at sa puti ang Pangulo ng Smart Magic. Kung kanino siya nakaharap, ay siyang Panginoon niya. Ay buhay ng buwisit na mga nakaupo na ito. Mabibilang mo lang sa daliri ang tunay na naglilingkod sa bansa natin. Ay nako, Ren Aimee. Sa daliri. Pero yung isang, dito lang, hindi ka na makakarating doon sa kabilang kamay. Alim Pulido, shout out. Sabi niya. Sobra naman po ang mga pangyayari. Totoo. Antakin mo sila na yung naglagay ng barrier. Sila pang tayo pa. Dapat sana gawin dito mga boss, no? Dapat nung pinutol yung barrier, diretso pasok na yung mga mangingisda doon. Oo. Puro abang saan ka pupunta? Hintay mo pang na talaga doon din ang punta niyan. Agabababuyin din nila ang mga Pilipinas na yan. Hindi naman nila ino-honor. Galit na nga si Bato, hindi naman ino-honor yung mga diplomatic. Di ba? Lasingin na lang, di ba, Bato? Ren Aimee ulit Inilagay ng walang H na BP. Inilagay ng walang H sa BP na yan sa bulsa niya, pambayad sa Smart Magic. Pag pinasok ka sa loob ng bakuran mo, pag pinasok ka sa loob ng bakuran mo, ay trespassing ka. Pwede mong gawin ang gusto mo sa intruder. Ganyan din ang West Philippine Sea. Totoo. Diba? Baliktad nga, Rolando, rito Tayo na pinasok, tayo pa trespassing. Kinawa dyan pang kayong, syong nga kayo. Ren Aimee ulit Hindi magiging mapangahas ang mga yan na gawin sa bansa natin. Malamang naibenta na ng halimaw ng China ang bansa natin. Lalabas at lalabas ang katotohanan sa mga darating na panahon. Totoo yan, friend. Sana nga hindi pa naman naibebenta. Pero ibinenta man niya yan, hindi rin niya makukuha yan. Diyan ang kano Marilo Pabian ulit Trending na naman po itong magaling nating Sarakim. Grabe na sila sa pondo.
ng bayan, walang AIDS talaga, walang malasakit, walang awa, walang delikadesa. Lahat na po ng negative impression nasa kanya. Nakakahiya, nakakagalit talaga. Lord, kaawaan mo po kami. Alam mo, anak Marlo, maski anong pagsasabi natin, magkakapi lang yan. Kapal ng mukha eh. Tinitignan ko talaga sa totoo lang. May mga troll siya sa Kongreso. Pinagtatanggol siya. Oo. Pinagtatanggol siya, hindi siya sumasagot. Meron siyang taga-tahol. Kinawad Japan. Ano na yan? Librado Ludovico. Ulit. Thanks God, Karoke. Magaling na ang iyong mga mata. Nawala ng pamumula. Oo nga eh. Salamat kay Lord, Maricar Baldonado, shout out. Magandang gabi, Sir Rox. Wala akong masasabi kung hindi pagbantayin dyan si Robin. Siya ang maging tagapamagitan ng mga mangingisda na Pilipino sa China. Tingnan natin kung kakayanin niya. Masyado siyang mayabang. Baka humingi siya ng tulong sa US. Always be safe, Sir Rox. Stay safe, Maricar. Kung Robin na to talagang ewan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Action na kailangan dyan sa West Philippine Sea. Nakakasawa ng paulit-ulit na pang-aabuso ng China sa atin. God bless po. Totoo naman yan. Yan na nga, sila na yung pumapasok. Tayo pa trespassing. Saan nakakita? Talo pa yung dinuduran yung mukha ng Pangulo ng Pilipinas. Ferdinand San Juan ulit. Karox, anak ng incheck ang ginagawa sa atin. Dapat po yung angkla o yung kadena ikwintas diyan sa mga incheck. Dinadaan ko na lang po sa tawa at biro, Karox. Nakakainis po kasi totoo yan. Tapos solusyon naman ni Bato para may makuha raw siyang ilasingin niya raw yung ambassador ng China. Alain mong maisip ni Bato yun, Ang galing niya, sa lahat kayo, si Bato lang nakaisip ng paraan na yan. Ang lasingin yung ambassador ng China. Gaano kagaling si Bato? Sayang talaga sweldo itong mga hayop na ito, sa totoo lang. Fernando Ribong, shout out. Dapat pulbusin na ng mga magkakaalyadong bansa ang mga hayop na Tsekong Ogag. Oo, kasi iba yung galaw nila mayabang sila pero dito lang naman. Kita mo naman inaabot nila sa South Korea, pinaghahambalo sila, pagbobomba sila ng water cannon, di ba? Kay Widodo, pinasabog din sila hindi rin sila obra sa Japan, mga ganun-ganon, di ba? Taiwan na nga, hindi nila makuha Probinsya na nila yun. Tayo lang talaga kinaya-kaya ng todo. Oo. Paano nga si Digong? 6 na taon. Binabot. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Xerox. Di ko alam kung ano ang magagawa ng mga Pinoy dyan para mapalayas ang mga Chino dyan. Kasi sobra ng pagal ang ginagawa ng gobyernong ito na puro pagbabanta lang kuno para lang may masabi na kumikilos tayo. Pero halata namang napakaduwag ng mga nasa poder noong nakaraang administrasyon at ngayon. At ang ginagawa pa, parang mas dumikit pa sila dito, lalo na itong Duterte na administration. Matapang lang kasi sa pobreng mga Pinoy, nalulong daw sa droga. Ang mga ito ay pinagpapatay tapos di ko man nakitaan ng kahit kaunti man lang tapang sa mga Chino na yan. Totoo yan, di sabi Tiscari. Elizabeth Iscari ulit Isa si Digong ang may kasalanan kung bakit mas lalo tayong inapi at binabastos ng mga Chino na yan. Totoo naman. Yung mga senador, congressman, di man lang tayo pinagtatanggol kasi nga
Takot sila sa kanilang among si Digong. At ngayon namang si BBM na ang Pangulo, di ako sigurado kung magiging matapang ito. Kasi parang lalaban o hindi ito eh. Hi, sabi niya. Hi, sana naman kumilos na tayo para sa ating bayan. Yun ang dapat, Elizabeth. Aso, wala eh. Ha? Elena Libron. Welcome to the club, Elena Libron. Sir, may kulto na naman. Ano ba yung nangyayari sa mundo? Diyos ko po. Baka mga sanga yun ni Kabululoy at protektado. O, pwede. Bebs Marlin, welcome to the club, sabi niya. Maraming may lahing Chinese sa Senado kasi mas pinagtatanggol pa nila ang China. Dapat huwag tangkilikin ang produktong galing sa China. Nga, kaso wala eh. David Alvin Mendoza, shout out sabi niya. Hi Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Agree po ako sa sinasabi nyo na samahan ni Kimo ang mga mangingisda natin sa West Philippine Sea para malaman niya ang takot at kaba na naranasan ng mga mangingisda natin kapag nandyan na ang mga barko ng Chekwa at saka di po papalag ang mga tulupong sa China. Di po ba at naging ambassador to China si Ramon Tulupong nung panahon ni Digong. Matapang lang sa mga pobreng Pilipino, pero kapag malaking tao na ang kalaban, mga bahag na buntot nila sa harapan. Ito, Elizabeth Iscari ulit to. Dagdag comment ko pa ho dito tungkol sa isang Rocky Warriors na di raw siya sumasamba sa ribulto. Tama kayo, Sir Rox. Di naman yung ribulto ang ating Diyos, kundi ang imahe nito. Mahirap ipilit sa taong ayaw sa mga yan, yung sign of the cross. Bakit tayo bibigay pugat at galang dito? Kasi nga, ito ang sumisimbolo ng lahat ng ginagawa at pasakit ni Jesus para sa atin. Para di yan sa Santo Niño, Mahal na Birheng Maria at iba pang mga santo na ating pinaniniwalaan, at ito ay makatutulong at makakagaling sa ating mga problema, sa kalusugan man o sa kahit anong problema. Walang masama dito. Ito ay isang pananampalataya sa isang tao sa isang karapatan mo. Ang mahalaga, matuto tayong rumispeto sa kapwa at di tayo nakakaperwisyo. Kanya-kanya tayong binibigyan. Kanya-kanya tayong binibigyan ng pag-iisip at sana maging nasa tama ka lang. Totoo yan, Elizabeth. Ren Shervin sa PEDA, shout out Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Delio. Magandang buhay sa ating pong lahat. Ang pagbati sa inyo pong Impong Basyang at Tia Deli. Sa ating pong lahat at buong kulto ng Rocky Warriors. Jerox, kahit po nararayuma at ugod-ugod na ang inyong impong, di po kumpleto ang araw ko pag di po ako kasali sa pagkuda sa ating Senado Warriors. Kasali ako palagi sa I object, Your Honor. Dahil kung kami pong mga Rocky Warriors ang judge sa mga kasong hawak mo, Sir Rox, mauubos po ang mga kurimaw kasi nga puro guilty ang magiging hatol po sa namin. Sa mga yawang hinayupak, sintensyang ibitin ng patiwarik, itali sa langgaman lahat ang mga pesting yawa. Dalhin sa kabundukan kasama ang mga mababangis na hayop at doon sila lapain isa-isa ng mga tunay na hayop na buhaya. Di na po matapos-tapos ang kaguluhan po sa atin. Sobra na pong nakakasuka, tapos lahat po ng mga nasa gobyerno natin, iilan lang po ang matitino. Totoo yan, Tia Delica. Diyos ko po, Lord, kawaan mo naman po sana ang bansa namin. Sobra-sobra na pong pag-aapi
panggigipit, pagnanakaw, kahit saan ka po lumingon, puro po impyerno ang nasa paligid. Iilan lang po ang lumalaban para po sa tunay na pagbabago. Nakakalungkot po na yung kung mismong nasa gobyerno na dapat sila ang gabay at tagapagtanggol po ng mga mamamayan, mas matindi pa po sila kay Hitler kasi mismong sila pong taong gobyerno nagpapahirap at pumapatay po sa ating mga kababayan. Totoo naman yan. Yadelika. Sakit po ng dibdib, Sir Rox. Ginagawa naman po tayo ng Diyos. Ginagabayan naman po tayo ng Diyos, Sir Rox. Kaya lang po, mas pinipili po ng mga taong bayan ang ganyang sitwasyon. Harap-harapang nakawan at patayan at pag-alis ng karapatan mo bilang tao. Wala ka pong mapagpilian na magtatanggol at sasama sa inyo. Lahat po sila puro maitim ang budhi, pera at kapangyarihan po ang kanilang Panginoon. Totoo yan. Magkaroon na po sana sila ng wakas, Sir Rox. Sobra-sobra na po ang pang-aapi. Maparusahan na sana talaga kayong lahat ng Diyos. Mga buwisit kayo, kingdom po eh. Galit ka. Sakit nyo sa dibdib. Mga yawang ulupong kayo. Ay nako, Sir Rox. Makagibang dibdib na naman po. Sobra na nakakilabot at sobra na pong kaawa-awa na po ang kalagayan ng bansa po natin Pilipinas sa kuko ng mga buitre at mga itim na agila. Dinaig pa po sa lupit noong panahon ng Hapon. Walang binatbat yun. Ay nako, impong basyang. Magtatanggal muna ng topak at init ng ulo. Yung sa bukas pong muli, mga kapatid, habaan nyo po ang sanang palagi ang pasensya ng inyong impong. Pagpalain po tayong lahat ni Lord. Huwag po tayong susuko. Bukas, sisikat din ang haring araw. May katapusan din po ang lahat. Patuloy lang po tayo sa pagkapit kay Lord. Di niya po tayo pababayaan. Totoo yan, Tia Delica, ha? Hanggang sa muli po, ang sa inyo po, lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Lapit na, Sister Grace. Bumababa na sana ang tunay na sugo ng Diyos na Anghel de la Guardia mo para sa tama at nararapat na desisyon na gagawin mo para sa pamilya mo, lalong-lalo na sa kapatid mo na asawa ni Sir Rox. Sana tama na. Pakawalan mo na yan diablo na nakabitin sa likuran mo at palaging pumubulong sa iyo na ng di maganda. Kapahamakan para sa iyo sa bandang huli, Sister Grace, pag siya palagi ang pakikinggan mo. May peace be with you, Sister Grace. Totoo yan, Prince Irving ka. Gago eh, no? Totoo lang. Angie Ventura, shout out, sabi niya. Sir Rox, gandang gabi dyan sa Pinas. Napanood ko yung vlog ni Atty. Enzo. Durog si Tulpo kay Lagman. Hirap na hirap siyang sagutin ang tanong about sa confidential fund. Wala namang ano yun eh. Ewan ko nga ba, naging congressman din, ano? Anak ng kamote, wala talaga eh. Tawa-tawa si Angie, oh. Natatawa ako kasi si Garin, bumubulong na kung ano-ano sinasagot at lingon ng lingon siya sa likod kasi hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Totoo naman eh. Hindi nga naiiya itong mga tono. Hindi sila naiiya, no? Bakit? Pag may hiya ka talaga sa pagiging politiko mo, hindi ka asenso. Kailangan talaga sobra kapal ng mukha mo. Wala na may sagot. Pag tinanong siya ni Lagman eh, sabi, tapos bibigay sa kanya yung papel, bandang uli, nabwisit na si Lagman, di ba? Hindi na ako magtatanong, wala naman ako nakukuha ang sagot eh. Oh. Ay nako. Ewan ko. Lord, ano ba itong mga tao na to? Hindi nahihiya, ano? Nung panahon namin, wala akong ganyan sa Senado, wala akong ganyan sa Kongreso, talagang
may mga utak. Ngayon, puro clown na nga ang nangyari. Wala na eh. Panoorin niyo po si Atty. Claire Castro. Batas natin yata yun. No? Maganda rin. No? Maganda rin. Pero mostly topic niya, yan, si Tulpo, si Makapobre. Ganon din si Atty. Libayan. Wala yan eh. Tumataas pa nga yung subscriber ni Makapobre. Diba? 26,800,000 mahigit na yata yung ni Makapobreng senador. Tuloy natin tong kay Angie. Tas nataranta na yung mga nasa likod niya. Tawa na tawa siya. Tas may binigay si Karen na papel. Ayun, sabi ni Tulpo, pakiulit nga tanong. Panoorin mo, Sir Rox, yung vlog ni Atty. Enzo kanina. Napanood ko, ikaw talaga. Yung mga ganyan talagang nakakatawa talaga yung mga vlog na yan. Oo. Ari, shout out Ang turing kasi ng mga pastor sa Biblia ay parang isang sinihan. Sama-sama silang nanonood ng sine sa isang pelikula lang. Pero paglabas sa sinihan, nagtatalo-talo sila kung anong ginawa ng bida. Kaya bakit tayo maniniwala sa sinasabi ng mga pastor? Gusto mo bang maging tanga rin? Aris, may kaibigan akong pastor. Mabait naman siya. Ang nakakaano talaga yung mga pastor. Yung mga may sekta-sekta na yan, na nakikipagdebate. Pag nakapanood ganyan, Aris, talaga namang matatawa ka na mabubuisit eh. Mali ka, kapatid. Ayon sa bersikulo. Metas, pagka sisigaw naman yung mga troll nung isa, siyasagot na, anak ng weteng. Umaabot ng 3 oras yata yung debate nila eh. Oo. Tignan, pag ipinokos naman yung camera doon sa mga dito, yung mga naniniwala sa kanilang sekta, sabi ng mga mukha, wala naman sila naiintindihan doon sa pinagdidebatehan ng dalawang pastor eh. Sa totoo lang eh. Ganyan lang sila Kita dyan. Alberto Olaer, shout out. Karaoke. Matanggalan kaya ni Senator Risa Ontiveros ang mga balahibo. Karaoke. Matanggalan kaya ni Senator Risa Ontiveros ng mga balahibo ni Senyor Aguila kung pupunta siya sa Senado ngayong September 28. Kayong mga senador, mga congressman, si Presidente Bongbong Marcos, si appointed son of God kuno Pastor Apollo Kibuloy, ang sabi ni Kibuloy, ako ang may-ari ng lahat ng kaluluwa sa buong mundo. Papayag ba kayo na hindi kasama sila Digong Duterte at si Miss Sara Duterte Carpio? Exempted sila, Senador Risa Ontiveros, dapat imbestigahan din niya si Kibuloy. Totoo, yan ang talagang dapat na matagal nang inimbestigahan yan eh. Dahil meron ng malaki sayad eh. Malaki sayad. Federico Mandak, shout out. Sir Rox, PI talaga yan, China talaga. Inaangkin na nila ang ating teritoryo. Talagang tinataboy na tayo. Barko ng Bipar at mga maliliit na mangingisda, tayo daw ang pumapasok sa kanilang teritoryo. Yun nga, di ba? Drama lang daw yung issue ng mga ninakaw na at sinira nilang mga corals. Buti at nagtapang-tapangan si BBM na pinaalis niya yung mga harang na nilagay ng China. Actually, hindi naman siya ang nag-utos agad eh. Si Mig Zubiri. Hindi pa nga siya umiimik eh, pero order na ni Mig Zubiri, tanggalin yan. Pero siya, wala pa siya. Huli na yung niya eh. Baka hindi pa nga siya, sinabi lang na siya eh. Kasi siya nga commander-in-chief eh. Di ba? Commander-in-chief. Kinawag. Hindi pa nagsasalita si BBM na tanggalin. Nagsalita na si Zubiri. Oo. Ito. Ano kaya gagawin ng ating gobyerno, yung Senado, iniubos ng mga senador ang oras nila sa mga investigasyon na dapat iba ang magawa. Totoo.
Ilang buwan na yung tungkol sa katulong. Bago yung katulong yata, nauna muna yung ano eh, yung nagkasa ng baril, saka yung nagbibisikleta. Ng puto, Senado. Ay, putik yan. Ano kalasi Senado yan, oo. Buisit. Meron pa isa eh. Ngayon, ang pinag-uusapan yung ano eh. Yung bakit daw ano, pag nagnakaw daw ang katulong, eh qualified theft, tapos nakukulong pa, ewan ko, gulo. Walang kasaysayan eh, sa totoo lang, wala. Sayang pera, sayang oras, sayang pangkain. Dami, masarap siguro yung pinapakain dun, kaya gustong-gusto nila nagiiring na walang kakwenta-kwenta. Kinawa dyan pa no. Lugi, Pilipino eh. Tuloy natin to. Ilang buwan na yung tungkol sa katulong. Dapat pagtuunan nila ng pansin yung problema sa West Philippine Sea. Nagbubulag-bulagan sila dyan sa issue ng West Philippine Sea. Tahimik din sila sa issue ng confidential pa ni Sara. 11 days lang pala, inuubos ang 125 million. Hindi 19 days. Grabe talagang garapal. Kahit si Kimbo, nagulat din sa report ng COA. Wala nang magagawa si Sara. Hubad na ang katotohanan. Wow! Bigat mo naman, Federico. Wala yan. Kakapilang si Sara dyan. Maniwala ka. Kanya yung Senado eh. Paano gagawin mo? Ha? Ano yung kakaso mo? O, sige. Saan? O. Wala yan. In good hands yet. Gongs D speaking pa rin yan. Di naman gagalaw ng ganyan si Sara kung di nasa kode niya si Gongs D. Si Papi. Papi. Wag ako pabayaan, Papi ha. Dante Ligaspi. Welcome to the club. Erlinda Alog, shout out. Sabi niya, China, ang kapal ng muka. Ang layo nila sa bansa nila. Ha? China, ang kapal ng muka. Ang layo nila sa bansa. Sila Sara dyan, bansa nila Sara dyan mo gamitin ang pera namin. Yun. Bus na nga eh. Wala na pera. Kaya hingi na. Erlinda Alog ulit to. Nakaka-hybrid talaga. Mga buwisit, dalhin nyo. Kaya dyan si Robin SD card. Erlinda Alog ulit to. Winawasak nila ang mga corals. Mga walang hiya talaga. Ano ba yan? Wala yan. Erlinda Alog ulit sabi niya. Nanggigigil talaga ako, dapat mga kabataan ngayon, ipaglaban naman sana nila ang bansang natin. Noon kami ang nakipaglaban, isa ako dyan, sumama sa EDSA. Kayo naman ngayon para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sana nga, wala eh. Wala na eh. Erlinda Alog ulit to. Mga lato-lato na mga senador nasa noo buwisit. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Paluin mo na, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Mahaba yung usapan nila ni Kalat ni sa kanya ni Akira eh. Shout out Akira Milos, my friend. Hello, Miss Akira Milos, good day, sabi ni Kalatni. Kalatni ulit to. Wala na tayong magagawa dyan sa West Philippine Sea issue. Ito na naman to. Walang kakayanan at walang bayag ang astig nating Navy sa labanan ang mga checkwax. Wala. Nalabanan ang mga checkwax. Hindi naman tayo lalaban. Mga iyakin, mga ungas, galit ka na naman.
Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Nakita ko ang mga Coast Guard sa kanilang pagtanggal sa lambat ng China. Parang napanood ko rin natin ang kabayanihan ng Pilipino. Totoo yan. Pero alam mo yan, ibabalik din yan. Mas matindi pa, tignan mo. Ha? Yan ang abangan natin, Raul. Nilagay namin, tatanggalin nyo, ha? Trespassing kayo. Okinawa, Japan. Ano na? To si Prenjo. Shout out, Joe Flores, my friend. Hello, Sir Rox. Noong 1963, to ha, magaling si Joy. Hindi ko alam mga pagsasabi nito, sa totoo lang. Noong 1963, binalaan ni President John F. Kennedy ang USSR na kung hindi nila aalisin ang mga missile sa Cuba, ay palulubugin nila ang isla. Dapat ganun din ang gawin ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Bigyan din ng ultimatum ang China, di ba? Kaso nga lang, ano ang gagamitin nating pangontra? Grabe pala ang nakaraang budget. 17 years, 117 million, por Diyos por Santo. What a joke. Pero in fairness, marami din daw tayong stock ng missile. Kaso puro kinakalawang nga lang. Hindi man epektibo sa pagsabog ay baka sakali ay makakapagdulot daw ng tetanus sa mga incheck. God, tulungan mo po ang Pilipinas. Missiles? Di kaya yung missile na ano, yung Makate sa katawan, baka yun na marami tayo, missiles. Si Akira, shout out Akira, watching now po. Early morning po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Oo. Akira Milos ulit, oh. Makata po ang dating ng mga litanya mo. Litanya mo po. Al-Ulalia, shout out, ha. Dahil sa laki ng kawalan, dahil sa laki ng kawalan ko ng tiwala sa gobyernong BBM Sara na ito, parang lahat ng gawin nila ay parang palabas para malusutan ang tambak na palpak na kontrobersya nila. Di kaya sila naglagay ng barrier na yan at kunwari pinaalis ni BBM sa paglalagay dyan, wala man daw nakakita. Katulad din ng paglunok ng $300, parang palabas din, pantakip sa issue ni Sara. Hanggang hindi nawawala Duterte, tingin ko mahirap na tayong kumawalas sa China. Nakakompromiso na tayo sa mananakop na to. God help us. Magandang araw, Sir Roque. Magandang araw, Al-Ulalia. Al-Ulalia ulit, to. Nasaan si Lenny? Yan ang bukang bibig patanong ng mga trolls. Madam Lenny, gumalaw na po kayo. Kayo po ang tunay naming Pangulo. Isang kumpas nyo lang po, gagalaw ang tao. Totoo yan, Al-Ulalia. Kailangan na po namin ang solo. Kailangan na po namin ang sulo. Nasisindihan para magsilbing liwanag sa madilim na tinatahak namin. Take care, Sir Rox. Totoo yan, Al-Ulalia. Isang kumpas lang ni BP Lenny. Dasal, makasakaling mabulungan siya ng Lord. Joe Flores ulit, oh. China will not invade Taiwan, Sir Rox. To, galing talaga to, eh. Ha? China will not invade Taiwan, Sir Rox. Sabi nga rin ni ano yan, eh. Ni Balong, yung nasa Hong Kong, yung anak-anak ko doon, Penjo. Suportado na US ang Taiwan at hindi pa kaya ng China na makipagbakbakan sa US. Tsaka maraming mawawasak, ha. Tsaka yan nga, nasabi ko yung ginagawa nila dyan sa atin. Black lang yan. Sana nung pakumanayan, subukan na pumasok lahat dyan. Tignan mo kung ano yan. Wala yan. Nananakot lang yan. Oo. Nandyan, dami suporta sa atin. Ba't tayo matatakot? Kung pwede, naku. Isang putok lang. Friend Joe, isang putok lang.
Tuloy natin kay Frenjo. Lahat ng mga credible studies ng possible outcome, kung magkakaroon ng possible scenario, ang enkwentro ng China versus US sa South China Sea, ang lahat ng outcome ay panalo ang US. Marami man daw ang casualty sa good guys at maaaring lumubog daw ang maraming war vessel ng US kagaya ng mga higanting carrier ng Nimitz, Theodore Roosevelt, Ronald Reagan at mas malala ay mas malala ang mangyayari sa side ng China. Alam ng China na dihado pa rin sila. 25 years, 30 years from now, ibang usapan na, Sir Rox. Kasi malaking palagi ang investment ng China sa military technology nila. Kaya dapat ngayon pa lang, patulong na tayo sa big brother natin na US para kunin ulit ang teritoryo natin sa Scarborough. Bluff kasi, pag tumagal pa, ay totoong late the hero na. Thank you for listening, Sir Rox. Totoo naman sinasabi mo eh. Yung 6 na taon na inubos kay Digong, laking bagay, no? Oo. Akira Milos ulit to. Ako po madaling madismaya sa ganyang debatihan at may dalang Biblia kasi nawawala na yung totoong sinag ng ating Panginoon. Yung mga habilin niya at mga dapat tandaan at gawing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Sikaping maging mabuti. Totoo yan, friend. ETS po yata ang call doon. Oh, yung ETS, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Oo. Akira Milos ulit to. Wala po talagang makakapantay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Totoo, wala. Diba? Napakaano niya, napakagaling niya. Ito ang araw eh, Akira eh. Akala mo ang laki, diba? Yan pala ang pinakamaliit na star. Oh, yung mga nakikita natin sa na maliit star, ang lalaki pala sa totoo yan, kaya lang sobrang layo. Oh. Galing mo yung sukat, diba? Oh. Napakagaling ng Panginoon, totoo yan. Eh kung ibang sa dami ng star, kung ibang star ang naibaba dito, di walang nabuhay na tao rito sa lupa. Di ba? Ang pinili niya, yung pinakamaliit na star, ang ginawa niyang araw. Ganun kagaling eh, di ba? Sarap pagkwentuhan niyan, totoo. Normando Reyes, shout out. Dapat lang, Karox, magpakita naman ng Pinas ng kahit maliit ang balls niya. Ipakita rin, di ba kasabihan, walang malaking nakakapuwing. Totoo. Pwede naman tusukin natin ang mata ng China kahit singkit mga mata nila. Mapupuwing din ang mga halimaw na yan. Totoo. Yun nga langgam eh. O pag nasaling mo, kakagating ka eh, di ba? No. Eh, si Digong lang naman ang ala eh. Puro ano eh, matapang lang si Digong doon sa mga pinagpapatay niya na wala naman kasi. Ewan ko, ano, biniliban dyan, oo. Sa Digong, ewan ko, kayo ba, ano ba? Magsabi nga kayo mga boss, kung anong biniliban dyan sa tao na yan, oo. Wala talaga akong makita eh. Wala. Sa loob ng 6 na taon, wala akong nakita. Puro ngak-ngak. Pag umpisa pa lang eh, eto ang aking mga Matrix, mga drug, wala rin nangyari, di ba? Lord. Akira Milos sila to. Mga pero, they're worshiping multiple gods po. O, yun. Kaso nga yung God na worship nila, yung mga katawang hayop, ulo, tao, ganun. Normando Reyes ulit to. Yan ang malaking kasalanan ni Digong nung binawalan niya ang mga magpatrol sa lugar na yan na siyang sinamantala ng mga hayop na insekto. Kaya dapat kasuhan ng treason ang diablong si Digong. Sadyang ubod na ng katangahan ang pinairal ng mga defender ng hayop na si Digong. Harap-harapan ang ginagawa niyang pagtraidor sa Pinas. Eh, payag naman si His Excellency, His Excellency, o, di ba? Wala naman siyang ginagawa, di ba?
Lahat ng gusto ng anak, bibigay din niya. Oh, ano? Akira Milos ulit. Oh. Are you watching Atty. Enzo now for me? Po ba, Mr. Sa totoo lang? Oo, parati ko pinapanood si Atty. Enzo. Bilib ako sa kanya. Saka kay Bagcaster. Saka kay Mab. Oh, bilib ako dyan. Kay Atty. Toto Kausing din. Oh, galing. At si Atty. Claire Castro. Reynaldo Gonzales, shout out. Yung floating barrier, Sir Rox, hanggang ilalim na kadena pa. Bagamat natanggal yung barrier, kutob ko dyan, gagawa pa ng pamumuwisit China. Baka susunod parang Great Wall of China pa ilalagay dyan, Masinloc, sa Masinloc. Parang langgam ang mga anak ng tokwa, alang mga gumagawa sa buhay. Dapat yan, bombahin ng tae, kakabuwisit. Ang plano nga, Reynaldo, magtatayo na rin sila ng isla doon sa mismong binakuran nila ngayon. Magtatayo raw doon ulit ng artificial island. Ganong kalupit ang plano nitong mga Okinawa, Japan na to. Guramosa Sarabotska, shout out ha. Reynaldo Gonzales ulit oh. Yung Sandy K2, posibleng gumawa na sila ng pagkukonstruct, di lang natuloy. Dapat yan, pagkakasuhan na, ituloy na sinusulong ni Risa na dalin na yun sa General Assembly o persona non grata na ambassador sa Pinas. Pakita na tayo ng pangil kay Lampa. O, hindi, dapat ano na yan eh. Dikitan na yung ano. Dikitan na rin ng barko ng Pilipinas yung ano, China. Tignan natin na, ganun na. Nanduduro lang eh. Oh. Di ba? Nanduduro lang eh. Oh. Nanduduro lang mga boss. Hindi puputok yan. Hindi puputok yan. Hindi puputok yan. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya. Sabi ni Pepanyo Labrador na dapat pugutan ng ulo itong mga traidor sa ating bansa ay pugutan ng ulo tulad ni Robin Padilla. Anong dapat gawin ni Marcos Jr.? Makinig kay Senator Ontiveros na dapat noon pa idinulog sa United Nations ang pagbubuli ng China. We can't do it alone. Totoo. Christian Chengnak, shout out ha. Sabi niya. Yan, inuubos kasi na mga singkit na yan ang pasensya ng mga Pinoy. Kaya ayan, hoy, Chiwangwang, Shengot, di nyo kilala ang mga Pinoy, ipapaano ang mga ito magalit, mga Shengot. Matakot kayo sa galit ng mga Pinoy, mga matitinong organic na Pinoy. Di po ba, Tatay Rox? Kumusta po sa inyo, Tay? Sana po laging on the go ang pakiramdam ninyo para tuloy-tuloy lang po tayo sa pagkorek ng mga maling paniniwala ng mga bugok na nasa gobyerno. Totoo yan na ka. Christian Cheng ulit. Dito po muna ako sa issue uli sa kulto. Bakit po pati ang hilig-hilig nilang gamitin ang agila? Binababoy talaga nila ng gusto ang pambansang agila ng Pilipinas. Si Intel Pan, isa rin. Anong money-eating eagle? Huwag nang karayin ang pambansang eagle dahil yan, kulto head na yan. Di yan dapat tawaging agila, dapat tawag dyan, Diablo. At dito naman kay Dekorasyon at Sara, anong eagle? Cobra, yun ang bagay sa yung name call. Dekorasyon at Sara, Cobra, mahilig maglunok ng buong kwarta. Christian Cheng ulit oh. At balik po ako sa usapan dito sa ating sovereignty. Ano kaya yung Tatay Roque? Hindi kaya sigaw si Ilong yung action ginawa ng Ecstasy Extra no, na pinatanggal yung barikadang ihinimbalang ng mga Shengot sa Scarborough Show. We, kamote yun. Para lang palabasin na may sarili na siyang disposisyon.
at di na neutral ang stand niya about issue ng China sa West Philippine Sea. What do you think po, Tyrox? Parang ganun nga sa... Pero hintayin natin yung balik. Yung ginawa nila doon, tinanggal nila yung ng mga kurimaw na yan. May balik yan, hindi papayag yan. Napahiya sila eh. Trespassing kayo tignan mo yung balik niyan, mas malupit. Dasal na lang tayo. Oo, huwag sanang magkaroon talaga ng kung yun ang tadhana, di sige na. Christian Cheng ulit to. Bago po ako mag-iskapo, natatawa po ako, Tay, pag ginagaya ninyo ang way ng pagsasalita ni Bigote, Suklay Padilla, at si Exta no. Bye now po. Bye now po. Bye now for now. Stay safe always. God bless po. God bless, Christian Cheng. Mission accomplished, mga boss. Jane Laibana, my friend. 3JC Hope, shout out walang comment. Siguro busy yun. Kung sana naman naglalamierda yun. Ay, nako. Mirna Regalado, Adoracion de Marana, shout out sa inyo. Emmanuel Escalona, nak, shout out Balong, Boyong Kong, di tayo nagkakausap. Pag may time ka, tawag ka, Baka ho sakasakaling makasingit mamayang gabi ng isa kung sakasakali. Magandang hapon po. Alas 5 pa lang eh. Pero baka alas gabi na siguro ma-upload to. Dasal. Yun lang pumagata. Bato! Ay, Senador Bato, bilib ako sa'yo. Sa totoo lang, Senador Bato. Ikaw lang ang nakaisip niyan. Ang bigat mo talaga, Brad. Lasingin mo yung ambassador ng China. Good night. God bless.